Magandang buhay mga kakwentuhan. Good evening everyone. Let's talk about the reasons why Marlon Tapales defeated by Naoya Inoue. Pag-usapan natin ito mga kakwentuhan sapagkat mahalaga ito. Baka naman sakali sa dating na araw ay kahit papano ang ating pag-usapan ay makaambag man lang kahit kunti sa mga dating pang mga Pinoy na lalaban kay Naoya Inoue. Para sa aking nakita, unang-una, dapat hindi ginawa ni Marlon Tapales ang mag-antay lamang na pumasok si Naoya Inoue sapagkat si Naoya Inoue ay distance fighter. What I mean is, hindi pa natin nakita si Naoya Inoue na talagang maunang pumasok talaga. Laging nakabang lang yan kasi counter puncher yon. Dapat hindi ganun ang ginawa ni Marlon Tapales na nag-aantay lamang. Kahit papano, mas maganda pa inaantay Bagyo dahil nag-aanunsyo. Pero yun si Naoya Inoue, matatapos ang laban, hindi talaga yun papasok sapagkat si Naoya Inoue, iba ang kanyang estilo ng pamamaraan para makipaglaban sa kanyang kaduelo. Yan ang una kong nakita. Dapat hindi niya ginawa yung mag-antay. Number 2 ay talagang hinahayaan niya na si Naoya Inoue ay makakreate ng sarili niyang distansya na aayon sa plano na Naoya Inoue. Dapat inalam nila na si Naoya Inoue ay distance fighter yon. Kinukuha ni Naoya Inoue lagi yung distansya, kaya laging lamang kay Naoya Inoue yung distance na labanan. Kasi pagkapasok ni Marlon Tapales, kitang-kita kagad na Inoue ang papasok kasi nakadistansya siya eh. Tapos tama na yung sukat, sabay counter ni Naoya Inoue. Tapos pag-atras ni Marlon Tapales, saka susugod si Naoya Inoue. Ganun ang estilo kasi ni Naoya Inoue. Dapat naging agresibo si Marlon Tapales, no, di ba? Tapos dapat kung dinikdik niya, dikdik siya ng dikdik, yun ang ginawa niya. Napakalaki ng tsansa na manalo siya. Yun ang nakita kong mga rason kung bakit natalo talaga si Marlon Tapales. Pangatlo pala, si Marlon Tapales ay parang takot, hindi lang parang takot talaga siya. Takot siyang pumasok kaya nag-aantay lang siyang si Naoya Inoue ang pumasok. Diba? Napansin niyo yon? Kasi kung hindi ka takot, sumugal ka na kasi alam mo namang hindi ka mananalo sa distansyahan eh. Sumugal ka na, makipagsuntukan ka talaga yung kaling suntukan. Nakita niyo yung laban naalala niyo yung laban ni Manny Pacquiao kay Morales, yung kasi napaka-technical na fighter ni Morales, kaya ang ginawa ni Pacquiao, Morales to yata yun, Pacquiao Morales to yata yung labanan na talagang dinidikdik ni Pacquiao si Morales, parang suntukang kali. Dapat ganun ang ginawa ni Marlon Tapales. Sumugal na siya, suntukan, basagan talaga ng mukha. Talaga, para hindi ganon din naman, matatalo rin siya sa distansya. Hindi nakipagbasagan na talaga siya. Paano takot siya. So yun, number 1, na katulad ng sinabi ko, inaantay lang niyang pumasok si Naoya Inoue, which is hindi mangyayari yon. Pangalawa, hinahayaan niyang na si Naoya Inoue ang magkaroon ng advantage sa distansya na dapat hindi ginagawa, naging agresibo si Marlon. At ang pangatlo talaga ay takot talaga siya. Takot talaga siya kay Inoue. Kasi kung hindi siya takot, papasok siya ng papasok. Basagan talaga ng mukha dapat ang kanyang ginawa, hindi yung antay lang siya, antay. Si Naoya Inoue nakaabang, nakadistansya pa nga. May distansya na nga, nakadistansya pa yung katawan. Napapansin nyo yon? Nakadistansya na yun ha, pero yung katawan nakadistansya pa. Pag ni Marlon Tapales, nakatayo lang si Inoue, hindi naman siya maabot. Pag alam ni Inoue na pagpasok na si
Marlon Tapales, patras, saka naman sabay sugod ni Inoue. Kaya wala talaga, walang mangyayari distansya. Kung pinasok niya ng pinasok yun, di ba? Wala. At least yun, mataas ang porsyentong mananalo si Marlon Tapales. Pag ganun ang kanyang ginawa, paano? Ayaw niyang sumuod kasi may takot siya. Nandun ka na rin lang eh. Yun ba ang sasabihin nilang pinagplanuhan? Yung palang plano nila, dumistansya lang. Parang ibinigay na nila yung laro ni Inoue. Yun ang laro ni Inoue, distansyahan eh. Diba? Naalala nyo rin yung laban ni Inoue tsaka ni Cham Donaire. Diba? Dikit ng dikit si napuruan si Inoue. Bang! Diba? Kaso nga lang, may edad na si nung panahon na yon, hindi na nasa prime si Cham Donaire. Kaya hindi ganun kapuro yung tama kay Inoue. Pero basag naman yung ilong ni Inoue. Dapat ganun. Kaya alam nyo mga kakwentuhan, mga boxing fanatic, kaya ayaw lumaban ni Inoue kay Casimero. Takot talaga si Inoue kay Casimero kasi alam niya makikipagbasagan si Casimero ng muka. Hindi talaga matatakot si Casimerong pasukin siya ng pasukin, durugin ng makipagbasagan. Ganun talaga dapat ang gagawin dyan kay Inoue kasi ang laro ni Inoue, distansyahan. Kasi nakikita niya ni Inoue ang papasok. Pag alis, sabay ka-counter si Inoue. Yan. Diba? Kung sang-ayon kayo sa mga sinasabi ko, dagdagan nyo kung ano ang inyong mga magiging komento, mga kwentuhan, mga boxing fanatics dyan. Dagdagan nyo pa, magbalitaktakan tayo sa comment section. Diba? Tama naman ako, diba? Sayang yung pagkakataon. Parang naging bagito lang si Marlon Tapales. Sa akin lang naman yun ha, kung meron kayong ibang komento, kung meron kayong idea, meron kayong ibang masasabi, magsalita kayo sa comment section, pag-usap-usapan natin. Para yung ating magiging balitaktakan ay sana man lang magkaroon tayo ng kontribusyon kung magiging tamang ating pag-uusapan para sa mga susunod na lalaban kay Inoue. Diba? So hanggang dito na lang muna tayo mga kwentuhan, mga boxing fans, mga boxing fanatic, lalo na sa mga Pinoy na talagang ganon pa man ang nangyari, tanggapin na lang natin ng maluwag. Magantay na lang tayo na meron talagang sumubok na tumalo kay Naoya Inoue. Maraming salamat. Wag naman yung kalimutan, please lang na paki-like and share. Paki-subscribe naman sa mga bagong salta dito sa ating munting channel. At huwag ninyong kalimutang pindutin ang ating notification bell para lagi kang updated tuwing merong bagong video na ina-upload ang channel ng Kalye Kwento 821. Ako nga pala si Ding Fernan, ang host ng channel na ito, na nagsasabi na lagi tayong mag-iingat at ipagpatuloy natin ang pagmamahal na pagiging panatiko sa boxing, sa larangan ng boxing, lalo na sa ating mga Pinoy warriors sa larangan ng boxing. Maraming salamat.